Birthday ngayon ng pamangkin ko. Kaya naman, tinulungan ko siyang magluto ng kanyang mga handa. Samahan niyo ako upang malaman ninyo kung papaano ko siya natulungan sa pagluluto ng palabok, spaghetti, at sopas sa simpleng handaan. Dahil Sabado ngayon, naglaba muna ako bago ako magluto. Nakikita nyo na sinasampay ko na ang aking mga nilabhan. Na-dryer ko ng mga ito, kaya malapit na rin mga ito matuyo. Dahil sa init ng araw, nilagay ako ng short sa aking ulo para naman hindi ako gaanong mainitan sapagkat, alam nyo na, high blood na si Don Pedro. Kung mapapansin ninyo, marami akong nilabhan. Ngunit ilan pa lamang ito sa mga nasampay ko. Nagmamadali ako kasi gusto ko matulungan ko na ang aking pamangkin sa pagluluto niya. Napansin niyo, nahuhubo na yung short ko. Dahil nga, maluwag na ito. Oy, baka naman may mag-sponsor agad. Nakikita niyo ba? Ganyan karami ang nilaban ko. May kumot, may tuwalya, pati tuwalya ng aso. Nilaban ko na. Mga uniform namin mag-asawa. Ayan, kita niyo yan? Mga slacks, long sleeves, mga puting damit, mga dekulay. Pagkatapos kong magsampay, nagpunta na ako sa kalan at nakita ko nakasalang pa rin ang galunggong na pinais. Naisip ko, ilipat na lamang ito sa kabilang kalan upang makapagsimula na magluto. Kaya itong nailipat ko, nilagay ko na ang aming tulyase. Tulyaseng matibay na bakal na madaling paglutuan. Pagkatapos ko itong mailagay, naglagay na ako ng tubig at agad ko rin namang inilagay ang palabok noodles. Ito ay palalambutin ko upang masimulan ko nang gawin ang kanyang sauce. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, medyo inip na agad si Don Pedro sapagkat parang ang tagal-tagal namang kumulo nito hanggang sa maya-maya hinalo ko ito para naman maghiwa-hiwalay na ang noodles ng palabok na ito. Naisip ko, ano nga bang tawag dito? Pansit malabon ba o pansit palabok? Pero sa akin, dito sa aming lugar, pansit palabok ang tawag dito. Nung nakita kong malambot na ang ating palabok noodles, syempre, hinango ko na ito upang masimulan ko na ang pagluluto ng sauce. At yan nga, nakita pa natin ang nanay ko na gustong umextra sa video dahil gusto niya expose agad siya sa first vlog ko. Naglagay na ako ng mantika sa mainit na tulyase na ginamit ko rin kanina. Pagkatapos, hinulog ko na ang bawang. Ang gusto ko kasi, kapag nagluluto ng palabok, ang bawang medyo sunog. Pero hindi naman yung itim na itim o sunog na sunog. Gusto ko lang talagang mapalabas yung aroma ng bawang. Agad ko namang hinulog ang sibuyas nung nakita kong pwede na siyang ihulog. Hinalo-halo ko ito hanggang sa umamoy din. Pagkatapos, nilagay ko na ang ating secret ingredients, ang Argentina giniling kasi mas mura siya. Napaisip tuloy ako kasi simula ko palang mag-vlog. Humihingi na ako ng sponsorship sa Argentina. Pero, why not, di ba? Argentina. Baka naman. Argentina, baka naman. Pakita mo yung Argentina. Argentina giniling, baka naman. Sa pagluluto ng ganitong pansit, naglalagay tayo ng tubig at kaunti lamang ang ating inilalagay na tinapa flakes. Kasi ang tinapa flakes pag naparami, masyadong maalat. Masama ba naman sa katawan natin na masyadong maalat? Kasi katulad ko, marami na akong iniinom na gamot. Ayaw naman natin na madagdagan pa ang mga ito. O kaya naman, masira pa ang ating kidney. Basta paalala lang sa lahat ha, ang ginagawa kong ito ng paraan ng aking pagluluto ay sarili kong version. Kung sakaling meron kayong inyo, yun ang pwede nyong sundin. Hindi ko sinasabi na gawin natin kung ano ang aking ginagawa. Naglagay rin nga pala ako dito ng mga dahon tulad ng spring onion at saka kinchay. Pagkatapos, isunod ko na ang chicharong durog sapagkat ito ang magpapalapot at magpapalinamnam sa sauce ng ating palabok. Matapos kong mahalo ang lahat ng ito, nilagay ko na ang noodles upang masimulan ko na ang susunod kong recipe. At ito ay ang spaghetti ala Don Pedro. Nang matapos ko nang maluto ang ating palabok, kumain muna kami ng tanghalian sapagkat
pasado alas 12 na. Kung makita ninyo, pinakita ko ang aking 3 aspin na aking mga asong mahal na mahal ko. Sa susunod kong mga vlogs, ipapakita ko sa inyo ang 3 ko pang aso na sobrang makukulit. Hindi na lamang namin pinakita sa video sapagkat nahihiya daw sila. Dire-diretso lang ang kain namin sapagkat marami pa kaming gagawin matapos namin magtanghalian. Tutulungan din ako ng misis ko sa pagluluto. At ang aking ina at ang aking ama, busy rin naman sa kanilang mga gawain. Ngayon, matapos kumain, nagsimula na akong ihanda ang planggana na paglalagyan ng nalabog na noodles mamaya. Ako lang ba ang nais ay ready na lahat bago magsimula ng paglalabog ng noodles ng spaghetti or pasta ng spaghetti? Kasi sa tingin ko, kapag hindi ko agad iniready ang palanggana, mas malalabog ang pasta at hindi na ito magiging al dente. Matapos kong maihanda ang palanggana ng paglalagyan ng pasta, napatuluan ko na rin ito ng tubig, nilagay ko na ang tulyasi sa kalan at naglagay na rin ako ng tubig, mantika at konting asin. Dinala na rin ni birthday girl. Hello birthday girl! Happy birthday ulit sa iyo! Ang lahat ng mga gagamitin namin sa pagluluto ng spaghetti. Sa kanila na niya ginayat ang mga ito, malapit lang naman ang kanilang bahay sa aming bahay. Medyo nakakainip ng magantay ng pagkulo ng tubig na paglalagay ng pasta. Kaya naman, tiktok-tiktok muna tayo habang hindi pa ito kumukulo. At pagbalik ko nga, nakita ko na pwede ko nang ihulog ang pasta. 3 kilo lang nga pala ang ating pasta sapagkat konti lang naman ang bisita na darating, konti rin daw lang naman din ang inimbita ng pamangkin ko. Siyempre, paghulog ko ng pasta, hinalo ko lang ito upang hindi sila magdikit-dikit at aantayin lang natin itong maging al dente, yung hindi labog at hindi rin naman ganun katigas. Dahil sa ang request ng my birthday ay bukod ng sauce, yun ang ating gagawin. Siya ang masusunod. Pero kadalasan, dito sa bahay, mapapasko, bagong taon, o may mga birthday nga, ako ang nagluluto at ang gusto ko rin talaga ay bukod ng sauce. Kasi anytime na gustuhin natin na magluto pa rin ng pasta, kung may natira pa tayong sauce, pwede pa natin itong gawin. Mapa macaroni man yan, o kaya naman ay mapa spaghetti, halos pareho rin lang naman ang timpla nito. Dahil medyo malambot na ang ating pasta, konting-konti na lang ang ating aantayin, pinaredy ko na rin ang tray na pagsasalaan natin ng ating pasta. Ngayon, handang-handa na rin ang ating mga lulutuing pang sauce sa ating spaghetti. Ayan, upon checking, parang okay na ang ating spaghetti pasta. Pwede na natin talagang simulan ang pagluluto ng pinakamasarap na sauce sa aking palagay. Kasi luto ko yan. At nung naihanda na natin ang ating pasta, nagsimula na tayong maggisa ng ating bawang, sibuyas at iba pang mga lahok. Naglalagay din tayo dito ng Argentina giniling dahil nga sabi ko, mas matipid siyang gamitin kaysa sa mga binibiling giniling sa palengke. Although sabihin natin na process nito, masarap naman ito at hindi nagkakaroon ng ibang lasa pagdating sa ating spaghetti sauce. Naglagay din tayo dito ng corned beef, rino at hotdog upang mas malinamnam ang lulutuin nating spaghetti. Kayo ba? Naglalagay din ba kayo ng corned beef kahit may giniling na? O giniling lang? O corned beef lang? Napansin ko, iba't iba ang uri ng spaghetti sauce na ipinalagay sa akin ng hipag ko sa aking nilulutong spaghetti. Siguro, ang ibang spaghetti sauce na ito ay matagal na niyang nabili o kaya naman ay maaaring galing pa ito sa grocery nung Pasko na iniuwi ng kapatid ko galing sa kanyang company na pinagtatrabahuhan sa Laguna. Nung hinahalo ko na yung mga lahok, natuwa ako dahil parang ang ganda-ganda at parang ang dami-dami. Naisip ko tuloy, lalo talagang masarap ito kapag nilagyan ng condensed milk. Kaya nilagyan ko na ng condensed milk ang ating spaghetti. Hindi ako gaano naglalagay ng asukal sapagkat hindi masyadong masarap sa aking tingin ang matamis na spaghetti. Kumbaga, parang naglalaban lang yung alat at saka yung tamis at saka yung medyo maasim na lasa ng konting ketchup na nilagay natin na pansama natin sa ating spaghetti sauce. Inaantay ko na lang kumulo
ang ating sauce at nung kumulo na ito, nilagay ko na ang napakaraming cheese. Requested din ito ng ating birthday girl na maraming cheese na ilalagay. Kahit pa, hindi naman siya mahilig sa cheese. Nagtaka nga ako, bakit sobrang dami ng cheese na nilagay, hindi naman talaga siya kumakain ng cheese. Matapos kong lutuin ng spaghetti, lalo ako nasiyahan sapagkat iniisip ko, last na ang aking lulutuin at ito ay ang sopas. Sabi nga nila, masarap daw ako magtimpla ng sopas pero hindi ko naman masyadong nararamdaman dahil pag ako kumakain, nauutan ako sa niluto ko. Hindi na ako sa tulyasi nagluto ng sopas dito na sa kalderong malaki kasi gusto ko, dire-diretso, pagkahango, dadalhin na lamang sa kanila. Hindi na isasalin pa. Delikado kasi kapag sopas, mainit ang sabaw. Pag nabanlian, ospitali na nga abutin. Nung mainit na ang ating kaldero, nilagyan ko na ito ng kaunting margarine at ng mantika. Kaya ako nilagyan ng mantika para hindi naman gaano masunog ang ating margarine. Pagkatapos ng mainit na ito, nilagay ko na agad ang ating bawang at ang ating sibuyas. Ginisa ko ito ng konti. Pagkagisa ko ng konti, nilagay ko na ang ating manok. Kayo lang ba ang nagigisa rin ng macaroni pasta dito sa sopas? Kasi naniniwala ako na kapag ginisa ito, hindi ito gaanong nalalabog. Yung iba kasing sopas na natitikman ko, kapag malamig na, nawawala na ng sabaw at sumasama na yung pasta doon sa tubig para nagiging malapit siya sa puto. Kaya naisip ko, igisa muna ito upang sa ganun, matagal mang hindi maubos, hindi siya magiging labsak. Matapos kong maigisa ang pasta nitong ating sopas, ay nilagyan ko na ito ng tubig. Hindi agad ako naglalagay ng gulay kasi iniisip ko masyadong malalabog ang gulay kung isasabay ko siya doon sa pagpapalambot ng pasta. Kaya ang ginagawa ko ay hinahayaan ko munang lumambot ng konti ang pasta, saka ko nilalagay ang ating gulay. Ang gulay na nilagay ko dito ay Baguio beans nga pala at saka carrots. Tapos nilagyan ko rin lang siya ng hotdog na pinrito na ng aking hipan. At nung kumulo na ito at lumambot na ang pasta, nilagay ko na rin ang ating gatas. Ang gatas na nilagay ko ay iba. Pagkatapos nung matimplahan ko na, ay ang sarap ng pakiramdam. Natapos ko na ang pagluluto para sa aking minamahal na pamangkin na si Rexel. Happy birthday muli! Maraming salamat sa inyo sa panonood!